so simulan natin magtono dito sa bass drum. So sa bass drum, nakita nyo, binuo ko na siya. Ayan. Para sa ganun, mas madali na natin siya itono. So, kung makikita nyo, walang unan sa loob, pero usually kasi yan, at nilalagyan talaga siya. So, the reason bakit wala siyang unan, kasi para mas marinig natin, ma'am, sa next video, yung tunog ng natural sound na itong drums na walang muffler. So, para mas marinig nyo kung ano talaga to sound ng isang poplar siya. So, una muna, inuuna ko ang battery side. Ayan. So, sa battery side, kung makikita nyo, finger type ko siya. Ayan. So, ang gamit ko na drum key nga lang dito would be itong drum yoke kung saan meron siyang ganito sa ibabaw, kung saan para mas madali ang finger type. So, kung wala naman kayo at ordinary lang ang drum key nyo, okay lang kasi madali lang naman siya i-finger type. So, ito, ayan, finger type ko na siya. Ayan. So, ang gagawin ko next is that, ito, parang isi-CPR ko siya para sa ganun, mas mag-sit yung drum head dito sa drum shell natin. Yung iba naman tinatayuan, dito naman sa akin, wag na kasi sayang lang din sa oras. Ayan. So, ang gagawin ko dito is that, crisscross method kung saan maglalagay ako ng, well, actually, kanya-kanya tayo ng kanya-kanya tayo ng preference when it comes to tuning, pero ito yung tuning na nag-work for me for many years na. Ayan. So, subukan natin. Ito yung number 1 ko dito. Usually, yung first ko ay nasa left side siya ng logo. Ayan, yung logo. So, isang ikot. Kasi usually sa bass drum, dito sa batter, hindi naman kailangan masyadong mataas. Kasi toms, kick drum, and snare drum, usually mataas ang resonant head. Kaya sa batter, yung batter hindi naman ganun kataasan. So, kahit half turn, 1, half, ayan, crisscross. Ayan. Ayan. For me, okay na yun. So, ang gagawin ko, dun sa una kong inikot, i-check ko, tatap ko to, yung malapit sa kanya. Yan yung guide ko ng, susundan ko ng tono. So, ang una natin gagawin would be, papakinggan ganyan. Across, dapat ganyan din yung tunog niya. So, medyo malalim, konting taas. Okay. Pwede na. Next. Konting taas. Check natin. Oh, medyo babaan ko to. Medyo mataas pala to. Sorry. Yan. So, taas. Okay. Konting taas. Next. Taas na ng konti. Ayan. Pwede na? Oh. Okay. Ayan. So, konting adjustment lang. Ayun na. Para sa akin, okay na tong tono ko sa kick drum. Yan na yung batter natin. Now, next would be dito sa resonant head. Ito sa resonant head, medyo mataas ang tinatono ko dito. Kung kanina sa batter, half a turn, ito, full turn tayo. Crisscross method. Ayan. Okay. Good. Okay. So, again, sorry, hindi ko pala na finger tight. Sorry, balik tayo. Iyan na natin, finger tight muna. Ayan. Ayan, finger tight na yung lahat. Okay. Oops, ito pala, wait lang. Okay, finger tight. Yan. So, medyo mataas na tono niya. So, pag ganito, nakuha niya sa finger tight, medyo, syempre gusto natin sa kick drum, punchy. So, since walang unang tong, gagawin natin siguro, a little bit, siguro may pagka half turn na malapit na sa full turn. Ganito. Whoop. Ayan, okay na yan. Whoop. Okay na yan. Whoop. Oh, ayan. Crisscross method din ang ginagawa ko. And then, ayan. So, nakita nyo, tumaas na ang kanyang tono. So, yung first ko, ayan, magkatono. Next, tono lang ang taas ng konti. Ayan. Oops, medyo mababaw. Konti. Ayan. Okay. Taas na ng konti. Taas din daw. Yun. Yan na ang kick drum natin. So, pakinggan natin kung ano ang basic na tunog niya. Wow! Yun ang tunog ng kick drum natin. Alright? Okay, next naman natutunan natin ang floor tom. So, kung makikita nyo, yan ba ang tunog niya? So, ang gagawin muna natin is, i-finger tight natin both
butter, at saka reso. Para sa ganun, mas madali siyang itono into pitch. Kasi ang behavior ang tone ng mga toms ay depende sa ano nila, ikakatono mo. Ayan, finger tight na tong ibabaw. Next, ilalim, i-finger tight natin. Okay, so ang ginagawa dito sa toms, different nga lang nito. Ito, pwede natin siyang gawing full turn. Ayan. So, crisscross method. Okay. 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 Ayun, nakita nyo, ang taas kaagad ng tunog, di ba? So, medyo, nagre-resonate nga lang yun sa ilalim niya. So, okay lang naman yan. Pero para hindi ma-eliminate nyo yan, lalagyan nyo siya ng cloth sa ilalim. So, ang gagawin natin, magkatono. Oh, mababaw yun. Taas natin. Check. Oh, mababaw na naman. Okay na pala. Taas natin to. Okay. Oh, mababaw. Oops, mababaw din to. Yeah. Up, taas ulit. So kung nakita nyo, nag-go around ako sa toms kasi para sa ganun, ma-equal ko lang yung tone nilang lahat. Kasi pag hindi ka umikot, chances are hindi sila magkakatono. So, pwede nyo gawin yan. And again, stretch muna. Nakalimutan ko siya i-stretch eh. Ayan. Ayan. Oops, medyo mababaw to. Up, taas. 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 Yan ang tono ng ating reso. Ngayon naman, try naman natin sa butter. Ayan. So, medyo nagkaroon na siya ng tone. So, eto, ang ginagawa ko dito, minsan hindi ko na siya talagang iniikot kasi ang habol natin sa floor tom, thud, yung parang medyo malapit sa bass drum. So, ang ginagawa ko, finger tight lang, nakukuha na siya. Ayan. Eto, fini-finger tight ko lang, pero minsan okay na to sa akin sa taste ko. Medyo maluwag. Okay, dito tayo mag-concentrate. Oops. Taas. Taas lang. Ito, medyo sinikipan ko lang kasi medyo oops. Medyo maluwag pa siya. Okay. Ito, medyo inano ko na siya. So kung nakita nyo, wala ako sinunod na rules dito kasi hinahanap ko yung tone na ganito. So wala siyang direction na ginawa ko. Basta ang ginawa ko lang, umiikot lang ako para mahanap tong sweet spot niya. Ayun, yun yung sweet spot niya. You know? Oops, pangit. You know? Ito na yung sweet spot niya. Medyo challenging lang talaga sa toms itono kasi kailangan niya talaga siya i-by ear. Ayan wait lang. Limutan ko ganun to. Ayan. Yun, masimula pa Okay, konting taas tayo dito. Yan ang tunog ng ating floor tom. So medyo challenging siya makuha, kaya pinaglalaroan ko talaga hanggat sa makuha ko yung thuddy sound niya. High tom. So ang high tom, kung makita nyo, buo na siya out of the box. Ganyan ang tunog niya. So ang gagawin ko muna sa kanya, i-detune ko muna siya para sa ganon, mas madali siyang i-finger tight. Okay. So eto, naka-detune siya. Ayan. Gagawin ko is i-finger tight ko na siyang lahat. Ayan. So, mabilis lang naman i-finger tight. Make sure na pag i-finger tight niya to, CPR and then finger tight ulit. Ibabaw, ganun din. Ayan. So, ayan. Finger tight na both top and bottom.
So, etong ginagawa na to, applicable siya sa batter at reso ng toms and bass. Si snare naman sa, ano lang, sa batter lang. Kasi yung reso niya napakalambot. Okay, finger tight? Finger tight pa lang yan, pero ang ganda na. Okay, so ang ginagawa ko dito, usually, half a turn lang yung ilalim nito. As in, minsan nga nakukuha na ng finger tight to eh. Ayan. Pero kapag may drum kick kayo na may katulad ng akin, kahit hindi nyo na ano na siya, kahit hindi nyo na siya ipihitin na masyado, nakukuha na siya sa tamang ganun. Katulad niyan. Ayan, so ipipitch match ko na lang. Oops, medyo mababaw yun. Medyo taas. Ayan. Oops, mababaw. Oops, mababaw. Taas lang natin ito. Ayan. Oops, taas. Taas. Taas din to. Ayan. Tingnan natin. Oops, taas na to. Medyo gumawa. Ayan, no? Kakataon na sila. So, next, dito sa batter, check natin. Actually, ito minsan hindi ko na pinapakailaman. Goods na yan, sa totoo lang. So, ang gagawin ko, konting, ano lang, finger tight lang, okay na to. Ayan. Ayan, finger tight. Another finger tight. Ito. Ito. Ayan, check natin kung okay na siya. Pwede. Good, okay lang naman siya, pero minsan, parang, ano mataas siya for others. Pero may ibang, okay na rin to para sa akin. Yan, ang ganda na siya, oh. Alright. Low tom. So, same as the, ano ba tawag nito, high tom, kung paano ko siya ginawa. Detune, tapos, CPR, put pressure dun sa mga drum heads, and then, tune it up. Alright. So, ngayon, na ano na natin siya, detune, finger tight, ayan. Okay, with the help of my drum keys sa ibabaw, para mas mabilis. Sige. Alright, so of course, ang low tom, mas lower yung tone nito as to our high tom. So, eto siya, ganito ko siya sinisimulan. Criss-cross. Okay din siya kagad ah. Oops, babaw din ah. Oops, taas, 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 and then taas ulit siya. Ayan o. Oops, taas. Okay. Ayan, so ang ginagawa ko, umiikot na ako para sa gano'n, mas ma-pitch match ko sila. Pwede nyo gawin yun, pwede rin combination ng criss-cross tsaka circular para sa ganun, mas ma-pitch match nyo pa siya ng tama. Kasi ang pagtotono ng drums, kahit wala kang tuner nito, pitch match lang. Pero it's a practice talaga bago nyo makuha yung ganitong skills. Taon ko rin siya na-practice eh. So ayun, nakuha na natin siya. Batter naman. So eto, na CPR na natin kanina. So, finger tight lang natin, konti. And then, let's see the magic. Yeah. Okay, so ito, finger tight bago. Tingnan nyo, maganda na kaagad siya. Medyo may plastic ito nun, pero ano na siya, nandun na siya eh. Ayan, konti pa. Yun no? Pero may ugong pa ng konti, ayusin natin. Okay, with the help of our drum key, ayan. 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 So, ayan. Medyo okay na siya. Ma-overtone talaga usually yung mga ganitong drum set kasi because of the drum head na gamit, so stock head. So expect natin na talagang medyo minsan mahirap siya itono, plasticky, tsaka hindi siya ina-expect natin na mas maganda na sobrang ganda. Pero decent na siya to start on. So syempre, once na dumating na yung point na gusto niyong palit, Evans, Remo, Aquarian are the brands na meron tayo sa Pinas, change them, gaganda pa lalo to. Ngayon, maganda na siya actually, pero mas gaganda pa to once napalitan siya. So ito, out from the box, ang tunog ng snare na to ay ganito. So sabog na hindi mo maintindihan kung tunog drums ba to or hindi. So ano ba ang tuning method ko dito? So una mo nang ginagawa dito would be, i-put nyo sa underneath
Ayan, sa reso head. So, dito sa reso head natin, may tatagpuan itong tinatawag natin na snare wires. Okay? So, ang gagawin muna una is itong stick na to, yung throw off natin, i-unlock ko muna yan, pasok ko sa loob, and then, para sa gano'n, hindi mag-buzz to habang tinuturo. So, ang method ko dito is tabletop tight ang sinasabi nila. So, sa snare na natin, meron tayong 8 lugs. So, method ko lang naman to, pero pwede kayong mag-experiment ng iba't ibang method nyo. Pero ito yung method na nag-work sa akin. Ito yung tinatawag na, again, crisscross. So, ang gagawin ko is, tig-tatlong ikot per lug. So, ang ginawa ko muna is, make sure na naka-finger tight itong mga lugs natin. And then, after nyo magawa yan, ang gagawin natin, ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, and so on. Ayan. And then once na naikot nyo ng tatlong beses yung last log, check na natin kung ano natulog na resa natin. Ang ano niya na, ang kapal niya na. So, ang gagawin ko, isa pang a little bit half turn ang gagawin ko para sa ganun mas fine tune siya. Up, ayan, tama na. Ayan. Ayan. Yan. Yan. Ito. Next. And then, so check natin ulit. So para sa akin, okay na to. So, ang first guide ko would be itong top na, yung number 1 na ano ko, tinono ko. Ayan. So, ang gagawin ko dito, put my finger sa gitna para wala masyado sa state. So, yan yung tono na gagayahin ko sa lahat ng lugs as much as possible. Mababa. So, taas ko lang po dito. Medyo taas ko lang ito. Isa pa. Baba. Onti-onti lang. Ayan. Ito. Medyo okay na yan. Balik tayo dito. Pwede. Konting taas lang. Taas. Medyo okay na yan. Taas. Pwede. Taas to. Yon. Taas. Pwede. Next. Taas. Pwede. Yan. So, pag ginawa natin, ayan na yung resonant head natin. Next na gagawin natin is itong batter head. Itong batter head naman, madali lang naman siyang itono. So, itong ginagawa ko dito, since same din, finger tight, kahit dalawang ikot lang okay lang yan. Kasi hindi naman natin kailangan na sobrang sobrang taas na tension tulad ng resonant head ng snare. Kasi ang snare kasi, ang achieve natin dito yung malutong na tunog pag pinalo. Hindi siya tulad ng mga toms na yung pagkakatono ko kanina is medyo loose siya as compared dito sa snare, kailangan natin siyang malutong. So, dapat mataas ang resonant head niya. So, ang gagawin ko lang naman dito, dalawang pihit, same pa rin naman, crisscross. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, check natin. Uy, ang ganda na kaagad. So, mas malutong na siya as compared kanina bago natin siya simulan. So, eto, check na lang natin kung naka-fine tune na to. So, again, number 1. Yan. Taas ko lang ng konti. Kasi konti. Ayan. Pwede na. Taas ko lang konti. Pwede. Taas. Taas. Konti. Taas. Taas lang. Konti. Ayan. Pwede na to. And then, kabila. So, ang gagawin ko dito, check ko lang siya around para lang magkakataon na sila. Oops, ay medyo pangit. Yan. Pwede na. So, next naman na gagawin natin is itong snare wire sa gilid. Kung saan, kasi pag inangat niya siya, ayan, parang loose pa siya ng konti. So, ang gagawin ko, pipihitin ko lang ng konting-konti para ma-achieve itong tunog na to. Kasi pag sobrang pihit yung ginawa natin dun sa throw off natin, mangyari masasakal naman yung tunog ng snare. Dapat ang tunog ng snare ay ganito. Oops, medyo maluwag yung snare wires. Ang ginagawa ko, baba, and then pihit ng konti.
Medyo maluwag, pihit pa ng konti. Maluwag. Hanggat sa makuha nyo itong tunog na to. Yun, tunog snare na siya. So check natin. Mas maganda na ang naging tunog ng ating snare drum. So kung mapapansin nyo, siya lang yung may kakaibang drum head. Ang tawag dito, coated drum head. Kasi sa mga ibang parts ng drums, puro clear sila, di ba? So ang purpose kasi nito, para mas pwede kayo mag-brush yung para makuha yung ganitong rough sound, or mas nakakaano din siya, mas ano nga ba tawag nito, nakaka-lessen ng well, hindi naman overtone, pero mas nagiging warmer o di kaya mas mataba yung tunog pag may-microphone siya. Pero pag naririnig nyo na siya as sa naked ear, still sounds as snare. Ayan. So, ayun, yun yung ating tuning lesson. Now, tingnan naman natin siya sa susunod na video kung ano tunog nitong roadshow na to. So, I hope nag-enjoy kayo sa unboxing and tuning nitong roadshow na to. For me, napakasulit na to for 30,000 pesos. So, grab on yours now. Hindi ako endorser, pero I highly recommend na magkaroon kayo nito sa mga gusto magkaroon ng drum set. Alright, enjoy! Paalam!